Hindi ba sa 30 pasyente kada araw ang dinadala sa San Fernando City Health Office sa La Union dahil sa kagat ng aso? Marami sa kanila mga batang nakagat habang nangangaroling. Yan ang di pa mga balita sa probinsya sa report ni Bernadette Reyes. Malakas na alon ang sinalubong ng bangkang pangisdang ito sa laot. Ang resulta, nasira ang bangka at inanod sa Busuanga, Palawan. Ang 14 na mga ngisdang sakay naman ito napunta malapit sa Lubang Island sa Mindoro. Nailigtas silang lahat ng Philippine Coast Guard. May ilang nagtamo ng pasa sa katawan pero maayos naman ang kanilang lagay ayon sa mga sumuring doktor. Sa San Fernando City, La Union, naka-alerto ang mga health officials dahil sa dumaraming bilang ng nakakagat ng aso. Ayon sa City Health Office, hindi bumababa sa 30 ang binibigyan nila ng anti-rabies shot kada araw. Ang itinuturong dahilan nito, ang stress ng mga aso dahil sa mga paputok. Kasi kung minsan din, kung nakakarinig yung mga aso na kikita natin yung mga alaga natin, pag may mga naririnig silang paputok, nabibigla po sila tapos medyo nag-iiba po yung kanilang ugali o emosyon. Marami din sa mga pasyente ang mga batang nangangaroling, kaya may pakiusap ang City Health Office sa mga residente. Yung mga may-ari po ng aso, kung maaari po sa panahon na to, kailangan po nating itali o advice ko sa kanila kung hindi man nila kayang itali, lagyan po nila ng sarili lang bahay at huwag papalabasin sa sarili lang bakod. May paalala rin ng mga health officials ngayon dumarami ang migratory birds sa ilang lugar tulad sa Lawag City, Ilocos Norte. Ayon sa DENR, inaasahang darami pa ang mga darayong ibon hanggang Pebrero. Pero ipinagbabawal ang paglapit sa mga ito dahil sa posibleng sakit na dala ng mga ibon. Bernadette Reyes, GMA News.